Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live and also sa ating Google Meet. Google Meet sa ating sa mga live viewers po natin. Good morning po sa inyo pong lahat at welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama. Kaya stay tuned in. Bagamat ay medyo hindi maganda ang aming internet connection ngayon, but still, the show must go on, ika nga. No? Kaya salamat po sa Panginoon at tuloy-tuloy lang, ipopost po yung recorded video po nito and I do believe na ito po yung magiging blessing po para po sa inyo. Alright, hindi ko na po papatagalin pa. Welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Ayan, good morning po. Hindi mo na naman napindot, Doc Julie. Akala mo na naman napindot mo pero hindi. Ano ba itong mga kamay na to? Hello? Ayun, ayan. Ayun pala. Pwede pala yon. Alam mo, yung naman siya, nakapindot na, pero walang lakas. No? Parang baga sa walang grip. Walang grip. Kasi Nako, dapat parang naman, pag inabot sa akin ng mic, naka-on na. naka-on na. Yan. Darating din yung time na, yung Manghihina rin yan. mararanasan nyo din yan. Kaya, medyo mag-practice na kayo. Yan. Pero gusto ko rin na, pag binigay sa akin ng mic, naka-on na. Naka-on na. Hindi na ako mag-on. Yan. Kasi hindi na ma-on eh. Nahihirapan yung daliri ni Doc eh. Hindi na makapag-injection nga yan eh. Oo nga, Diyos ko. Anyway. Magandang umaga sa inyong lahat. At binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello? Oo, kung dumaranas po kayo ng pawala-wala, ay Pagsubok lang yan. pagsubok lang yan. Kung gaano kayo katatag or meron kayong unity. Diyos ko, yung mga unity na yan, nandyan na naman kayo. Parang konti-konti na naman kayo porque nanalo na ang Central East. Wala na akong makitang Central East dito. Thank you nga pala. Thank you, IP family, IP staff. Thank you po sa 500. Ang laking tulong po sa aming transpo. Ayan, nagamit po namin yan sa aming transpo. Pero sabi ng Makati West, lalaban sila. Lalaban daw sila. Oo. Ano lang yan? Basta sumubaybay lang kayo. Oo. Malay nyo sa Thursday. Malay nyo sa Friday. Hindi natin alam. Anyway. Sige, simula na tayo. Batiin natin. Batiin muna natin yung mga live viewers natin dyan. No? Oo. Siyempre, babatiin ko na aking pinakamamahal na asawa. Yan, si Ma'am Christy Dungol. Hello po, Ma'am Christy. Oo, nangungunang Makati Central. Yan. Ang Josephine Nagado. Yun. Ang Roy San Agpoon. Si Sir Rudy, ma'am, nanonood na. Ayan. Yan ang good example ng mga area leader. Si Sir Rudy Daep nanonood na. Hello, sir. Si Ma'am, si Ma'am Beth Berzuela nanonood na rin daw po. Mga ka-area ko yan, Ma'am. Ami Siena. Okay. Ayan, si Ma'am Christy. Emily. Si Sir RG Landicho, Ma'am, nanonood. Lalaban daw ang Pasay West. Pasay West. Oo. Pasay West, nanonood si Sir RG. Parang wala na. Para maganda magpa-premyo ngayon. No? Ay, hindi. Pangit kasi natin, connection eh. Oo, baka kawawa naman yung iba kasi Hindi, baka oo. wala, hindi nila na Pag maayos na yung connection natin. Alam ko, nababalitaan ko, isang jeep daw ang sasagutin ng IP eh. Isang jeep daw eh. Magkano ba isang jeep? Pinakamura? 700 ang pinakamurang jeep. Gawin nating 800. Hoy! Diyos ko. Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero hindi na muna ngayon, Doc. Hindi Kasi ngayon. kasi pangit yung connection natin eh. Oo, hindi nila nasusubaybayan. Hindi pa nagbibigay si Doc Lani. Oo. Pero hindi nga maganda, mga kapatid. Yan talaga, malaking tulong yan sa ating area. Alright? Oy, Sabi ni... Ano yung 28 na sila? Ewan ko dito kay Sir RJ. Ano yung age mo?
28 na daw sila, Sir RG. Oo, ang tindi, no? Malinaw po ba kami, mga kabagang? Sabihin nyo nga kung maayos kami kasi yung operator hindi po ayos. Oo. Yan. Sabi dito ni Ma'am Christy, ginagalit niyo si Doc Julie. Oh, Ay, hindi po. Hindi ako nagagalit. so ang pinakamurang jeep ay 700, 'di ba? Alam ko wala naman yata 500 di ba? I mean, siguro Wala. depende sa layo. Sa layo, Oo, opo. kung Makati, ano ka. Ikaw naman, ano ka lang, diyan ka lang sa Sa Signal tenement. or what? Oo, Tenement. tenement ka lang, kaya Oo. 700. Oo. Gawin- Pero sabi mo nga 800. Oo. Gawin nating 800. Naku, napakaganda talaga niyan, no? Ang laking tulong po niyan sa mga areas. Kaya stay tuned in po kayo. Ay, wala, nawawala talaga sila, Doc. Ayun, bumabagsak yung viewers natin, no? Ayan. Sabi ni Ma'am dito ni Ma'am Josephine, okay lang po yan kahit ngayon po. Nangangailangan talaga itong Makati Central na ito. Matindi pa ngailangan ng Makati Central na ito. Porque nandyan yung leader nila. Oo, kasi nandiyan yung leader nila eh. Dadami yan. Oo. Dadami yan. Saka pag nagtawagan na yan, ay, wala pa ang mga Quinones, wala Naku, pa ang mga... nandiyan na rin yung isang kong area, si Sir John Ray Dadibas, nanonood na. So, abangan nyo lang po yan. Kasi ngayon, hindi talaga pwede. Medyo hindi maganda yung connection natin. So, 2 araw na lang po yan. It's either Thursday or Friday. Yan. It's either Thursday or Friday. Abangan nyo po yung 2 episode natin na yan. Okay? Sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita for this morning. Let's all welcome si Doc Lani Santos. Hello po, ma'am, Doc. Good Good morning, good morning. At salamat po sa Panginoon at nabigyan po kami ng oras para makapag-discuss ngayong oras po rito. Sige po. Hello, naninigurado lang. Yan. Kailangan yung pindot, hindi mala Pag senior. binigay nyo sa mga speaker, On na. open na. Oo. Yes. Sabihin, pag binigay yan, simula na. Yes. Ayan. Good morning. Good morning muna dyan sa inyong lahat. So, salamat muli at nakarating dito sa ating impormasyong pangkalusugan. At wag mo nang magsawang manood at i-gather nyo lang po yung mga kabagang nyo dyan or wala man sila dyan, ikwento nyo, ulit na lang yung mapapanood ngayon. So, mag-aralan muli tayo about dental health. Thank you po sa lahat. Thank you dyan sa ating mga manonood. Dumarami Opo, marami. Ang dami nanonood ngayon, no? Lalo na yung mga ka-area ko, ang dami nanonood ngayon. Kasi nanalo kami. Di ba? Oo. Kaya Amen. siguro sa mga susunod na episode, tignan ko kung nandito pa itong mga to. Okay, sige po. At Doc Lani, maganda po yung ating talakayin for this morning. Kaya stay tuned in and let's all learn, mga kapatid. Alright? Sige po, Doc. Iyan. So, maraming salamat muli at meron tayong karugtong ng ating topic last Tuesday about dental problems and solutions. So, yung dental problema sa ipin, i-discuss muna natin yung stages of tooth decay. So, ano ba yung stages of tooth decay? So, unang-una, demineralization. Yan. Pakibanggit nga po ninyo, demineralization. Medyo nakakautal lang kasi mahaba-haba. Mineral, ang pinaka-root word dyan, mineral. So, yung outer layer na tinatawag nating enamel, ayan po yung pinakamatibay na layer ng ating ipin. So, dyan po sa ating image, makikita po natin dyan yung iba't ibang progress, kung paano nagpo-progress ang sira ng ipin natin. So, kung mapapansin ninyo, hindi ito pabuti, kundi palala ng palala. At habang lagi nating dededmahin lang o pababayaan, hindi magiging maayos yung ating ngipin. So, hindi na recoverable. Once na pumasok po yung bacteria sa enamel, hindi na po yan paigi, kundi palala na po yan. Kaya kung mapapansin ninyo dun sa umpisa, wala pang sira and then biglang
yung merong circle, yung kanyang pag-umpisa ng cavity begins. So, iyan po ay naaral natin, nag-uumpisa yan sa plaque. Okay? Alam natin yung plaque, yung tinga. Yan yung thin film na ating nararamdaman. Pag hinagod nyo po yung dila ninyo, ano po yan? Pakiramdam. Magaspang. Okay? So, hindi maganda na merong plaque po yung ating ipin. So, yung matigas na parte ng ating enamel, pag iyan po ay na-expose sa pagkain na alam nating paborito ni bacteria. Ano pa ba yung paborito ni bacteria? Sugary. Sugar. Sarap ang cake. Yes. Sarap ang ice cream. Uy, Sarap ang halo-halo. Coke. Halo-halo. Halo-halo. Yan. Bebang, ma'am. Bebang. Sarap. Yan, lahat ng yan ay paborito ng bacteria. Okay? So pag yan ay hindi agad natin nalinisan sa ating bibig, magi-stay yan sa mga crevices, lalo na sa molars. Yun yung mga parang bitak-bitak. Alam niyo yung korte ng molars, di ba? Merong parang mga bitak-bitak. Pero once na dyan na-stuck yung mga film na yon na hindi natin nalinisan agad, so yan yung nagkakaroon na ng cavity. So, exposure sa pagkaing acidic or mga inumin. So, ang bacteria kasi, ang paborito nila ay yung mga sugary. Sabi natin, mga carbs, starches. Na once na mahilig kayo dyan, para ninyong ini-spoiled si bacteria. Pinapakain nyo ng pinapakain. O, di ba? Akala ninyo kayo lang kain ng kain. Yung bacteria din. Hindi nyo alam, yung millions of bacteria ng bibig natin, kain din sila ng kain. As you enjoy, they enjoy. Yeah. Lalo na pag hindi mo tatanggalin yan at naandyan lang sa crevices ng molars ng ipin natin. So yan, pag na-touch na yan, iyang bacteria, once na kumain na sila ng kumain ng mga kinain natin, starches, sugary, magpuproduce na sila ng acid. Yan. Yung acid na yan, parang tawag yan yung wiwi ng bacteria. Yung wiwi. So, pag nag-produce na sila ng bacteria, umpisang-umpisa na po, makikita nyo yung ngipin nyo, magkakaroon muna ng white spots or brown spots. So, akala nyo lang yung white spots, normal. Check nyo po yung ngipin ninyo, lalo na sa mga harapan. Kung may, lalo na dun sa may tabi po ng mga gums. Yan. Kasi dyan unang-unang nakakatch yung mga tinga. So, sa mga tabi ng gums, meron pong mamumuong white spots dyan. Dahil po yun sa nag-stay na mga thin film o yung plaque. So, iyan po ang senyales na tinatawag na demineralization. Yan yung first stage ng ating tooth decay. So, wag makampante kapag nakakita po kayo ng white na yan. Kasi, bakit? Iyan na kasi po yung senyales na merong demineralization. Nag-uumpisa po ang pagsira. Okay? So, of course, ito ay wala pang pain. Hindi pa kayo sasakitan yan dahil andun pa lang yan nakakapit sa enamel natin. Okay? So sometimes pag ganito pa lang yung stage, sinasabi namin sa patient, pwede, bawa magpapa-oral prophylaxis at nakita naming may white spots, binibigay namin yung treatment na fluoride varnish. Kasi dun sa fluoride varnish, pagka ipinaint na po yan dun sa mga enamel, may possibility hindi natutuloy po yung dire-diretsong weakening of the enamel. So it strengthens yung mga enamel. So yan yung fluoride varnish na purpose niya ay palakasin yung enamel. And then ito ay isang dental treatment na makakatulong pag-iwas sa mas malalang tooth decay para hindi na siya matutuloy. And pwede ring mapabagal o slow down ang sira o hindi na
lalala pa yung ipin na pagkabulok. Kaya ito pong fluoride varnish, kung naririnig nyo po yan sa mga dentist nyo, once na binigyan kayo ng ganong suggestion or treatment because they know that you needed it para hindi na lalala yung sira ng ipin. Huwag nyo pong iisipin na, uy, dagdag gastos na naman yan. Meron pong additional pero hindi po ganon kasakit. Nag-a-add lang po kami ng konti. Okay? So, yun po yung varnish. At ito ay naglalas ng 3 to 6 months. Yan. Pagka pinaint yan sa inyong mga ipin, for 30 minutes, hindi ka muna magte-take ng tubig or hindi ka muna kakain. Hayaan mo nang mag-sip yung varnish doon sa enamel. And then, pwede na. At hindi naman po yan harmful kahit sabihin natin parang nakakain. Kasi ang lasa niyan parang manamis-namis. So friendly naman yan sa mga bata. Actually, mas kailangan din talaga ng mga bata para habang hindi pa sila masyadong maayos sa pagtutoothbrush, may nakapaint na. No, parang namamask yung kanilang mga enamel. Hindi agad mapuntahan ng bacteria. So, yun po yung, you can do that fluoride varnish from let's say, twice a year. Parang every oral prophylaxis. Yan. Pwede nyo po yung gawin. Hindi po yun masama. Makakatulong po yun sa strengthening ng inyong mga ipin. So, yan. Pwedeng ulitin ang fluoride. Let's say, pwede ring every 3 months. So, depende po sa pasyente kasi minsan nakikita namin mas needed, halimbawa, sabi natin, every 6 months ang oral prophylaxis. Pero pag nakita po namin sa pasyenteng hindi bagay sa kanya yung every 6 months. Ano ibig sabihin ng hindi bagay? Yung parang hindi nagtutoothbrush mo lagi. Yun lang yun. Sinimplihan ko na nga lang, di ba? Yun, Yan. hindi bagay kasi hindi pala toothbrush. So, Hindi kinakailangan pala at least toothbrush. every 3 months. Oo, meron Oo. kasing ganon. Kaya minsan sinasabi namin, balik ka uli ha, after 3 months. Yon. Alam niya na yon. Gets niya na yon. Kasi, di ba, madali siyang kapitan ng mga plaque. Okay? So, as needed yan, as needed. And then, yung stage 2, ito naman po yung stage 2, the decay of enamel. Kanina, doon pa lang sa hindi pa siya masyadong na-penetrate, no? So, ito naman, meron na tong konting kagat sa enamel. May konting kagat na. Nakagatan na. So, ayan po, habang tumatagal, nagkakaroon na ng entry sa enamel hanggang magkaroon na po ng small cavity or caries. So, syempre, hindi pa yan masakit. Oo. Diba? Hindi pa yan eh. Kasi alam natin, wala pang pakiramdam po yung Yes. enamel. Alam niyo po yung level ng enamel, yan pong kulay puti, yung nakikita natin sa image. Yan po yung enamel at wala pa yung sensitivity. So, yan. Typically, walang masakit pa dyan. So, best time na yan, ayan, sasabihin natin, ito yung best time para pastahan. Yun. Hindi po yung mas malaki dyan. Kundi iyan na yung best time. Sabihin ng patient, hindi naman po sumasakit. Wag na nating intayin sumakit Tama. bago pastahan. Tandaan po ninyo, ang pagpasta ay yung hindi pa po sumasakit. Yun yung right time para pastahan. So pagka yung lumagpas na po sa enamel, ay parang meron na po tayo dong hardships, no? Lalo na rin sa inyong part. Lalo na rin sa inyong part. So, iyan yung best time. Meron akong patient last week na, yung kanyang molars dito sa lower, wisdom tooth ang kanyang nirereklamo. So, dalawa yon, yung second molar at saka third molar na magkatabi niya sa lower, hindi niya alam doon kung alin ang sumasakit. So, as I evaluate, as I see kung ano yung problema, nakita ko ang sira niya ay nasa enamel pa. So mag-iisip kami ngayon, kung nasa enamel pa yung sira niya,
hindi niya pa yun mararamdaman. Pero sabi niya, ang sakit-sakit na raw ng ulo niya sa ngipin niya. So, sabi ko, papastahan natin tong dalawa and wala pa to talaga doon sa dentin. Nasa enamel pa. But pag ganyan, nagwo-wonder na po kami, so we have to mas lalong i-examine yung neighboring tissues, yung buto, yung gilagid, pupunta po kami doon. Pag nakita namin si ipin na nasa enamel at sakit na si patient. And later, nakita ko, yung dulon-dulo ng third molar niya, yung gilagid niya ay medyo inflamed. So alam natin, ang third molar or wisdom tooth, madalas maraming problema, di ba? So nagkakaroon siya ng pocket. So yung pocket ng gums niya, napupuntahan ng mga pagkain. At alam natin, pag wisdom tooth, hindi nyo masyadong naaabot yan ng toothbrush. Kasi bago pa yan pumunta doon sa third molar, nabangga na yung dulo ng toothbrush mo sa panga mo. So, minsan, sinasabi ko sa patient, pagka dun sa dulo, choose yung maliit ang brush. Yung parang pambata, makakapasok siya doon. So, yun yung problem niya, but pinastahan ko siya. Sabi ko, kapag ka ikaw ay nagreklamo pa ng masakit, yun na po yung problema. Kasi ang sakit ng ngipin at saka ng gilagid, pareho lang. Sa wisdom tooth yun, ma'am. Opo. Pareho lang halos. Pero pag hindi ka naman inaano ng wisdom tooth, ma'am, okay lang. Hindi naman. Praise Hindi the na Lord. naman to ng kakampi. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang istorya ng third Hindi. molar Praise na the zircon. At saka nag-undergo ba siya ng yung x-ray? Opo. Oo. Doon nakita na talaga na doon ang Meron talagang x-ray. And yung pong swelling ng kanyang dulong-dulo ng third molar, dahil yun ay sumasakit na hanggang ulo, ibig sabihin, medyo may katagalan na yun. May nararamdaman si Sir Con ngayon. Naku, wala. Di, ma'am. Sore throat ko to ngayon. Sore throat ko to. Nilalagnat, masakit ang ulo. Masakit na ulo. Sore throat ko to. Parang wisdom Pwede? tooth na yun. Checkin natin, Nako, pwede. nahimik naman siya, ma'am. Hindi siya sumasakit. Ganyan. Huwag daw gagalawin ang wisdom tooth. So, yun po yung, at kinahaponan, nag-PM siya, sabi niya, ang sakit pa rin, sabi niya. Sabi ko, kung ano yung sinabi ko sa'yo, yun na yung pagbibintangan natin. Wala tayong pagbibintangan sa ipin, kundi po yung packet doon sa gums ng wisdom tooth mo. Kaya binigyan ko siya ngayon ng antibiotic, gargle, mga procedures, kung paano mas maalis yung bacteria doon. Kasi usually, kaya nga sabi ko, even walang sira, ang inyong mga third molar ay inaalis po. Sabi ko, Sir Conrad. Kung hindi naman inaano, dyan lang siya. Kundi naman, bakit ko kasi sinabi yung kung di ka naman inaano? Di ba? Pangahawaan ko na yun, Doc. Pangahawaan ko na yun. So, yun po yung nangyari. And nag-take siya ng antibiotic and kinabukasan nagkita kami. Siguro nakatatlo na siyang antibiotic. Sabi niya, Dok, humuhupa. Humuhupa. Parang ayaw din yan. Sabi mo, siyempre, nag-antibiotic ka. Sino ba na mahuhupa dyan? So, oo naman. So, ayun, sinusunod niya naman. Siguro mga third generation na antibiotics pa yun. Oo. Sabi, okay, so yun po yung naging problema niya. And sabi ko, kung meron ka ng pagkakataon na ready ka na magpatanggal ng wisdom tooth mo, okay lang po yung ipatanggal. Kasi po, pwede naman yan kahit wala. Kaysa mag-create siya ng another infection. Kasi on and off lang yan. Kung pagdating sa mga gum care, very poor gum care talaga ang nangyayari pagdating sa wisdom tooth. So, yun po yung kanyang case. Hindi lahat ng masakit na pagbibintangan nyo si ipin. So, iyon po yung may gum problem siya dun sa kanyang wisdom Pero kung tooth. tutusin talaga, ma'am, yung sa may wisdom tooth, mahirap talaga siyang sipilyuhin.
Nahirap talaga kasi Ako, nga pag po sa eh, akin, ma'am, talaga sinusungkit ko yan eh. bumabangga na siya. Inaano ko siya. Hindi mo siya pwedeng pag ganun, ma'am, yung ganyan. Hindi. Oo, oo, oo. Kinakailangan talagang may certain, ano ka, stroke sa kanya. Kasi pag gagawin, tama si Doc Lani, Oo. babangga dun sa ano eh, Sa sa buto, panga. yung buto dito Oo. sa loob. Kaya lilinisin mo talaga. Yun nga lang, kung ayaw mo ano. Ako talaga, ayaw ko Mm. pa. Ayaw talaga niya. Lilinisin mo lang Linisin niya talaga. talaga. Linisin niya Lilinisin. lang. Kaya nga Oo. sabi ko minsan sa patient, meron, alam mo yung toothbrush ng pambata, yung Opo. maliit. So yun, mas magandang ipanglinis doon sa mga third molars. So ang ating stage 3, yung... Ma'am, tanong ko lang, wala pang ginawa ang para gumawa ng pang third molar. pang third molar. Wala pa Toothbrush? Oo. Mm. Dapat Wala. Wala pa naman akong dapat nakita. gumagawa sila. Para Siguro, doon. ma'am, meron. Yung yung nababaluktot, Mhm. yung may toothbrush, ma'am, na nababaluktot siya sa dulo. Flexible. Yung Meron flexible, namang pwede ganun. yun, ma'am, siguro. Pero parang Flexible. ginagamit yun sa mga braces. Pwede rin po naman yun. Kasi Okay. nga, Oo. mafi-flex siya. Pag inano mo yan, sinagad mo yung ganun, ma'am, mafe-flex siya. Mhm. Pwede yun. Oo. Kasi Basta kapag linisin talaga maigi. Yes, totoo yun, Doc. Yun ang ano. Lalo na kung ayaw mong Mapabunot. matanggal. Oo. Yung third molar. Ay, ako. Gagawin mo lahat. Gagawin ko talaga lahat. Sa bidyong mga nakita ko dito kung paano tanggalin yan eh. Gagawin ko talaga lahat. Yan. Lalo na yung mga Takot eh. tinatahi-tahi pa. Oo, Diyos ko, oo. yung mga suturing pa. Eh kung walang anesthesia yun, ano talaga. At yung tagal ng nakanganga ka. Di ba? Totoo yun. Daming hassle. So, yan. Yan po yung stage 3, yung decay of the dentin. Yan po yung, andun na po yung pangatlong, 1, 2, 3, 4. Pang-apat. No? Pangatlo dito sa pinakamalaking image. So, yan po yung umabot na po siya sa dentin, yung sira. So, ang dentin po, iyan ay mas softer, mas ma-waxy. Pagka yan po, alam na namin, level na po ng dentin yung aming bina-burr out. Pag nagpapasta kami, medyo careful na po kami dyan. Careful na po kami dyan. May nagdadabog. Careful na po kami dyan pagdating doon. And Dok, nagpapalakas loob lang yun. Ayaw niya yung topic. so, yun po yun. Kailangan aware na po kami sa pag-burr. Dahil malapit po doon andun na yung mga sensitivity. So, mas madaling penetrate sa dentin yung mga acid. Kaya nga, once na, kung sa enamel nagpupunta yung mga acid pa lang, medyo bagal-bagal. But when it goes into the dentin, medyo mas mabilis na po yung pag-penetrate, pagpasok ni bacteria dyan kasi mas malambot po yung part ng dentin. Yan po yung... Kaya nga, ma'am, siguro, no, kung sakali lang talaga na masusunod, kahit mga every 3 months ka magpapacheck up sa dental, Yes, hindi ka opo. aabot dito sa yung Oo. badly decayed. Totoo. Kung kahit ano lang, babibigyan nyo ng chance na every 3 months na talaga Mm. mag-i-schedule kayo, Oo. hindi talaga aabot dito sa doon sa may yung Dentin area. yung dentin area kasi doon pa lang sa sakaling meron man cavity na sa enamel, kayang-kaya na agad ni dentist eh. Kasi machi-check agad ni dentist Opo. yan. Hindi mo naman kailangan nga maramdaman, di ba? Yes. Bago ka i-treat. Kailangan wala pang naramdaman. Yun nga lang talaga, Doc, hindi lang talaga siguro tayo na-orient sa ganung Yes, no? Sa oo. yung culture natin as a Filipino. Hanggat Hindi hindi tayo sumasakit. Oo, hangga't hindi sumasakit, hangga't merong may problema ka, doon ka pa lang pupunta. Tama. Oo. Oo. Pero kung yun nga, kung talagang magagawa natin, kung lalong-lalo na sa mga magulang, sa bata na nagsisimula pa lang kayo, kung magagawa niyo talaga na every 3 months may schedule kayo as a family, no? Mhm. Doc, napakaganda po noon, mga kapatid. Yun yung pagsumikapan Tama. dapat ng Oo. mga bawat pamilya na pupunta ng dentist every 3 months para ma-avoid. Kung at least kayo man, meron na, yun sa mga bata na lang, Oo. hindi na nila mahantungan yung pananakit ng ngipin. Sakit kaya nung pag sumakit yung ngipin, ay talagang nako. parang hindi
Di mo Yung na katawan naising mo babagsak na. Ramdam Oo. ng buong katawan. Oo, Tama. mula ulo. Umaabot pa ngayon sa tenga eh. Yes. Minsan na parang Buong katawan. minsan di ka na makakilos, sobrang sakit. Kaya Mhm. ang hirap pag naranasan ng mga bata. Tama. O, di ba? Kaya, Kaya yun. magkano ba ma'am, check up lang? 350 lang O, po. akalain niyo po yun, no? Check up. Eh kung 10 kayo sa pamilya, siguro next time na lang. Dami nun. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa din. Minsan may mga families talaga pupunta sa clinic. Mga anak nila, 3, tapos sila mag-asawa. Now, yung tatay, they give time talaga doon sa dental nila. So, kahit papaano, twice a year, pupunta sila. At na-check naman agad din yung mga ngipin. Diba? Doc, may tanong po dito. Ayan. Good morning, Doc Lani. Bakit may time po talaga na sumasakit ang wisdom tooth? Sabi ko sa iyo, ma'am. Sabi ko sa iyo. Si Ma'am Ayan ano na. yan? Ma'am Jovelyn Gonzaga, ma'am. Ito Ayan. na. Impacted po ang posisyon ng wisdom. Yan na, ma'am. Ikaw na sumasagot ng sarili mong katanungan. Impacted po ang posisyon ng both wisdom tooth ko po. Sabi po ng dating dentist na tumingin sa akin na ooperahan daw po ito. Yun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayan na. Ito po tanong niya. Kailangan po pa talaga tanggalin? Ayan na. Kailangan may anesthesia. Ayan. Nakita mo ma'am kung paano tanggalin yung impacted? Sana hindi mo na lang nakita. Napanood ba? Si Ma'am Juby ba yan? Opo, si Ma'am Joby Gonzaga po. Paano mo nalaman, Ma'am Jubes, na ikaw ay impacted? May Yun. x-ray ka ba? Yeah. So yan, una muna x-ray. So makikita doon ang position ng third molar. At pagka nga, yun nga yung usapan natin ngayon, di ba? Sabi nga ni Sir Conrad, ang payo niya, kung di ka naman inaano, hayaan mo lang Itong siya problema, Ma'am Joby. dyan. Ikaw kaya magpayo, sir. Inaano ka, Doc. Ma'am Joby, wala, sumasagabal. Sorry, ganun talaga. Alam mo na pupuntahan yan. Yeah, pag inistorbo ka. Una-una lang yan. Maaring ikaw ang nauna ngayon sumakit. Sa susunod, Ako sa biyaya ng Panginoon, Yung kahit ayaw dalawang impacted. Minsan yung sabi ng Panginoon, yung ayaw na ayaw mo, yun talaga iano. Napanoramic ka ba, sir? Hindi pa, ma'am, sabi. Magpanoramic ka na, sir? Okay na tayo, ma'am. Okay na tayo. Siguro, goods na to. Wag na tayo magparonamic. Ayaw magpanoramic. Ma'am Ma'am Joby. Joby, alam mo na sagot. Parang ito na lang. Ito siguro pinakatulong natin kay Ma'am Joby. Mga gaano kamahal yan, ma'am? Yan, pag mga ganyan. Dito po kasi kay Doc Jam, 8 to 10. Yan. So, ayaw ko rin naman magbigay sa akin ng presyo, pero kayo-kayo lang naman yan nandyan. So, 8 to 10 ang isa. pero usually kasi yan, 15 pataas. Oh, Sa labas. grabe. Grabe. Oo. Kaya, wag na. Ako, Panginoon, wag mo pasakit. Aswerte mo na lang talaga pag meron. Panginoon, wag mo pasakit ito, Panginoon. Pero dito sa Naging 13, prayerful Kung si sumakit- Sir Con. Kung sumakit man ito, susuntukin ko na lang to. pero dito sa 13 offers. Pero, napapag-usapan. Dok, sa mga libreng bunot, bumubunot ba sila ng hindi, no? Pagka meron sa mga military camp, 'di ba? Meron 'yan pong mga Libre? Yung Pagka sa sa- wisdom? pag meron kang ang tawag doon, ma'am? May sponsor ka doon sa loob? Okay. Hindi, Ah, yung tulad may- sa mga ma'am, yung mga sa barangay, ganyan. Ay, hindi po. Wala. Kasi alam ko major to di ba? May ibang Oo. ibang operation to sabi po ng Opo. dentist, nakahiga po talaga. Noong nabunutan po nakahiga. ako, Horizontal. nahirapan siya Mhm. kasi nakahiga ang root canal ko. Ang root po, hindi Oo. root canal. So, yun po horizontally Oo. ang positioning. Correct, oo. At iyan po yung isa sa pinakamahirap na surgery, yung horizontal. Kaya nga gusto kong panoramic si Sir Con kung anong okay na position po nung Ako okay na ako siguro. Maganda siguro kung maganda So, siguro no position. Ma'am Joby, yun po talaga. Kasi sumasakit Kumbaga, Ayun. ang mangyayari talaga niyan, wala, tuloy-tuloy yan, ma'am, no? Tuloy-tuloy. Kung ayaw mo patanggal talaga, Mhm. tuloy-tuloy lang siya Pag sasakit. inistorbo ka talaga niyan, Ma'am Jubes, patanggal mo yan. Kasi mahirap po na titiisin mo yan. Hindi mo yan matitiis.
pagka wisdom tooth ang sumakit. Hindi, nabunutan na siya eh. Nabunutan siya, ma'am, before. Opo, siguro nakita po yung Nakita lang. ano, Opo, siguro sa may bagang niya nakita na, oo, uy, parang may nakahalang may na ano impacted. Oo. Kaya niya nalaman siguro. Salamat sa Panginoon. So, ayan po. Ayan, mag-pray ka na, Ma'am Jubes. Be prayerful na. Oo. So, ayan natin. At alam natin yan, yung dentin. Yung dentin rin yung direct na nakakonect po doon sa nerves, sa pulp na sinasabi natin. Kaya posible talagang ito'y sasakit. So, lalo na doon po sa mga hot or cold na drinks. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kapag ka meron kayong tinake hot or cold, then merong parang kirot, parang naging sensitive sa ipin mo, wag mo nang baliwalain. Kasi meron po yung diferensya. So, yun po yung madidetect natin. So, pwede pa rin itong pastahan pag nasa dentin pa rin to prevent further pain para mas madaling ma-fight yung ma-arrest yung caries. Yun nga lang, mas pahirap din longer time. Pagka kasi nasa dentin na, mas matagal yung pasta time, yung treatment. At si patient at si dentist, parang mas lalong mas mahirap. Di ba? And ayan po, syempre, more extensive po yung sira, syempre, mas costly. Meron na kasi kaming mga dinadagdag na medications. At yung treatment na binibigay namin para lang just ma-restore at hindi ito bunutin. Iniiwasan talaga namin bunutin ang ipin. So, ayan po. Meron ding case na yesterday, isang case naman na parang ito po yung pangalawang itsura, yung pangalawa dito sa front natin na image, na super malaki na yung sira and I think na nagkaroon na ng damage yung pulp niya. So, ang ginawa naman namin is may calcium hydroxide, nilagyan pa rin, pampatibay pa rin, pero still, hindi yun ang pinaka-treatment. Sabi ko doon sa patient, pag nandyan na po yung sira, root canal therapy or treatment na po yan. Kasi andun na po yan sa ugat. Okay? And napansin ko rin yung gilagid niya ay meron ng, ayan, parang ganito po yung itsura. Napansin ko yung gilagid niya ay meron na ring dental abscess. May abscess na po. So, yan po yung palala lang yan ng palala. So, pag nagko-close up kami ng mga ganong cases, I make sure that the patient will understand, hindi po to yung final. Ito po yung pwede pa lang nating magawa sa ngayon, but you have to decide. Huwag matagal, kasi pag napatagal, pwede talagang pupunta na to sa bunot. Kasi, Pwede pa itong pastahan, diba? ma'am? Opo, yun yung nilalagyan namin ng calcium hydroxide, yung Wow. gamot. So, pero nga, sabi ko, huwag makampante dahil ito ay pwedeng mag-progress pa rin. Kasi meron na siyang entry doon sa root, doon sa pulp, doon sa pinakaugat. So, yan po, ang stage 4 naman ay pulp damage. Ito yung parang konting, alam mo na, parang konting kurot lang, pinch ng pulp. So, meron pa tayo diyang treatment. But yung damage na yung pulp, yun po yung stage 4. So, itong pulp pong pinaka-innermost ng layer ng ating ipin, yan yung iniingatan natin na hindi pupunta dyan yung sira. Kinapapalooban po kasi yan ng mga nerves and blood vessels na ito yung may kinalaman sa pagpapanatili ng malusog na ipin. Eh kung napasok na po yan ng bacteria, hindi na yan malusog. Di ba? So, pag na-atake na po yung pagkabulok with all the bacteria doon sa pulp, doon sa nerve, maiirita po yung ating nerve. Pag may exposure na nga kasi, parang minsan yung gakarayom lang. Yun nga yung masakit talaga eh. Yung gakarayom, yun yung nakikita namin na parang pindot lang talaga na butas na maliit. Ayun po yung napakasakit po noon. Nakaka-relate kami sa pasyente. Kaya minsan sasabihin ng patient, bakit kayo ganun, Dok? Alam nyo na ang masakit, pipindutin nyo pa ng instrument. Kaya lalo daw silang napapaganon.
Naintindihan ko yon. Kasi dinidetect lang din namin na confirmation na yun talaga yung pinaka-horn ng ating pulp. So pagka ganun po, tumataas yung pressure ng ugat. Tumataas ang pressure at sobrang masakit to, lalo na pag mga extreme temperature exposures. Tulad nga ng nalagyan ng malamig, nalagyan ng mainit, talagang intindihin nyo na po, masakit talaga yan. Yan yung mga, diyan tayo aral, sir. Diyan tayo aral ng mga Pilipino na pag ganyan na po yung ating estado, pupunta na talaga sa dentist at gusto ng himala. Yun talaga. Yan. Na gusto nila mawala agad. Oo, gusto Oo. ng himala. Kami pahihirapin. Yeah. Sabihin, Dok, ayoko kasi itong pabunot. Yun. Yun. So, ayun po yung sinasabi namin, hindi natin goal na mapunta dyan. So, pumapasok na tayo pag ganun po yung estado ng stage ng tooth decay is yung root canal treatment. Yeah. At pag root canal treatment ay hindi rin basta-basta. Several meetings, appointments, at chine-check pa rin po yan kung talagang susurvive tong ngipin na to. May mga x-ray, yan lahat. Antibiotic, papasok na po dyan yung mga antibiotic. At yung dental abscess, makikita na rin po natin dyan. So, yan po. Yeah, siguro, Doc, dito muna natin tatapusin yung ating discussion. Ma'am, may tanong lang yeah, ako, sige Sarah, sandali. Yung, kasi ang tendency niyang pinakita natin, on top sa enamel. Diba? Yes. Oo, sa enamel. What kung nasa side siya? Di ba Meron po, mas meron- lalo ng parang mas danger. mahirap yun. Oo, mas danger. Kasi oo, nandun na mas eh. mahirap po yun. Oo. Sa patient, sa dentist. Wala silang nakikita. Wala Mas naman mahirap. silang pero nandun pala sa side. Sa Oo, gilid. meron Oo. pong ganun talaga na wala ang kasira-sira po yung ibabaw. So ang patient nagtataka bakit sobrang sakit hanggang ulo. Pero as we probe all around the structure ng ngipin, andun pala sa ilalim ng gums. Doon pa dun sa malapit sa root, yung kanilang junction, crown and root, doon pa sa ilalim. Maraming ganong cases talaga. Yun ang nakakalungkot. Di ba? Kaya may tendency sa mga wisdom tooth na maayos. Di talaga makakit Pero over. doon sa gilid, di ba? Ah, Yung mga nasira yung ibang Gilid. molar. Oo. Yeah. Sa tingin ko naman, wala eh. Wala. Alright. Alright, so again, maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat, Doc Lani, sa napagandang lecture niyo po na ito. Again, para maiwasan natin ito, ay talagang regular check-up talaga. Sanayin at talagang ilagay natin sa schedule ng ating pamilya po yan. Yun yung sinasabi namin para at least ay hindi na maranasan ng inyo pong mga anak yung mga talagang malulubhang sakit ng ngipin. Kaya thank you so much, Doc Lani, for educating us Yes. about this stages of tooth decay. Kasi sabi nga, hindi naman biglaan yan na naging bulok agad eh. Merong stages po yan. Merong dumaan yan sa unang gento at dumaan yan sa pangingilo na hindi natin pinansin hanggang sa lumaki. So, wag na tayong umantong doon sa hindi magandang kapamaraanan. Alright? So, I hope maliwanag po yung mga diniscuss po natin ngayong araw po na ito. At bago tayo magtapos, sayang ko muna makabati si Doc Lani at si Doc Julie po dito. Sige po, Doc Lani. Yan. Maraming salamat po at pagpapatuloy po natin yung topic natin next Tuesday. Thank you po sa inyong lahat. Alright, Doc Julie. Maraming salamat, Doc Lani. Alam ko maraming nakarelate dyan sa ating mga viewers. At maraming salamat dahil naano natin na wag na natin intayin sumakit. Yes. Kailangan na palaging, yun nga, 3 months, di ba? At least 3 months, meron na tayong check-up para makita, magawa ng paraan kung meron mang hindi maayos do sa ating mga Yes, ngipin. Kaya maraming pong salamat at see you on Thursday. Yes. Alright, so again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Nung mga dulong natin, medyo sa kalagitnaan po natin, naging okay na po yung ating connection. So salamat po sa Panginoon. Alright? So mamaya, na po in the Baptist Lunch. Keep tuning in. Napakaganda po ng mga talakayin po dyan, kaya wag po kayong aalis.
At dyan lang po kayo, huwag nyo na po nilipat ng channel ang inyo pong mga cellphones. No? Kaya keep tuning in and let's all learn dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all. Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian.